All of us have stories to tell. We seek the truth, but oftentimes, we're becoming more confused. We want answers. Stories of the unknown, the dark, and the weird. Stories from the Great White North and from all over the world. Come join us as we seek the truth. Find the answers, discover the mysteries, and face our fears. This is The Stories Canada Podcast. Listen now for free. Episodes now available to Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, and wherever you listen to your podcast. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Stories Philippines Podcast. Kung minsan daw, emosyon ang nagsisilbing pintuan ng mga kaluluwa. Kung bakit sila nakakapagparamdam sa mga taong nabubuhay. Isang napakalakas na damdamin o paghahangad na patuloy na nagpapahiwatig. Ang karanasang ito ni Pamela ay isang halimbawa ng ganitong pananaw. Halina tunghayan, dito lamang si Stories Philippines Podcast. Close talaga ako sa uncle ko. Bata pa lang ako, parati na niya akong hinihiram sa mami at daddy ko at ipinapasyal niya ako sa carnival at sa mall. Tuwing birthday ko, hindi nakakalimot si Uncle Bong. Parati siyang may regalo sa akin. Parati siyang may sorpresa. Taon-taon, nakasanayan ko na tuloy na may matatanggap sa kanya. Minsan nga, kahit hindi na maghanda sa birthday ko, basta batiin lang ako ni Uncle, masaya na ako. Hanggang magdalaga na ako. Nagpatuloy ang bonding namin ng uncle ko. Para kaming mag-best friend. 10 years ang tanda niya sa akin. Pero kapag magkasama kami, feeling daw niya ay nagiging magsing edad lang kami. Kaya marahil, very fun siya sa akin. In fact, barkada rin niya ang mga barkada ko. I remember one time when I had my first boyfriend, mas pina-approve ko pa ito kay uncle kesa sa mga parents ko. Napakahalaga sa akin ang opinion ni uncle at ang kanyang mga payo. Businessman si uncle. Madalas siyang lumalabas ng bansa to do those business transactions na hindi pa maliwanag sa akin noon. 3 days before my 18th birthday, nasa bahay siya at nagpapaalam sa amin na aalis nga raw siya at pupunta ng Bangkok, Thailand. "Huwag ka nang umalis, uncle," ang sabi ko. "Patapusin mo na muna ang birthday celebration ko." "Bakit? Maghanda ka ba?" Pabiro niyang sambit. Walang pera sila mami. Magpapansit na lang dito sa bahay." "Ano bang 18th birthday yan? Walang party." "Wala nang party tapos wala ka pa." Hindi ko kasi pwedeng i-cancel ang meeting ko sa Thailand eh. Importanteng clients ang imimit ko. Anyway, pwede naman akong bumalik agad. Promise. I'll be here sa araw ng birthday mo." "Sure ka ha?" "Oo naman." Sapat na yun para abangan ko ang pagdating ng birthday ko. Kahit pa nga sabihin hindi iyon isang engranding celebration di tulad ng mga nagde-debut. Bisperas ng kaarawan ko, nagulat ako nang matagpuan ko sa sahig ang picture namin ni uncle. Naka-face down sa sahig ang frame. Nang damputin ko iyon, basag ang salamin. At that time, binaliwala ko ang anumang negative thoughts na pumasok sa isip ko. Inalis ko na lang yung picture at itinapon ko yung frame.
Maaga akong natulog noong gabing yun. Parang preparation sa birthday ko bukas. Kahit na nga wala akong masyadong handa at bisita. Excited ako sa pag-uwi ni Uncle. I started imagining kung anong ipapasalubong niya sa akin bilang gift sa birthday ko. Kalagitnaan ng gabi, nalimpungatan ako. Parang may naramdaman kasi akong humaplo sa paanan ko. Isang napakalamig na kamay. Nang magmulat ako ng paningin, tiningnan ko ang paanan ko. Wala naman akong nakitang tao doon. Babalik na sana ako sa pag-idlip nang bigla kong maramdaman ang kakaibang lamig sa loob ng kwarto. Napilitan akong bumangon para isara sana ang bintana. Pero pagsilip ko sa bintana, nagulat ako. Nasa baba si Uncle. Nakatingin siya sa akin. "Uncle, anong ginagawa mo riyan?" Ang sabi ko. Hindi siya nagsalita. "Ikaw talaga susurpresahin mo siguro ako, no? Sandalit pupuntahan kita dyan." Dali-dali akong lumabas ng silid. Tiningnan ko ang orasan sa aking bisig. It's already 3 a.m. Pagbaba ko ng hagdan, bukas ang ilaw sa sala. Nagtaka ako. Lalo akong nagulat nang makita ko ang buong pamilya na tipon-tipon sa sala. Naroon ang mommy at daddy at ang iba ko pang auntie na kapatid ni Uncle. "Oh, bakit ang aga nyo naman yata para sa birthday ko?" Biro ko pa sa kanila. "Pamela," ang sabi ng mami ko. Mugto ang mga mata niya na parang umiyak. Si mami ang pinaka-close uncle ko sa 4 na magkakapatid. Nag-alala na ako. Mami, bakit?" "We just received a call from Bangkok," ang sabi ng daddy. We don't want to break to you the news this early. Lalo't birthday mo na. Pero..." "What news?" Kinabahan na ako. Somehow, na-sense kong may kinalaman yun kay Uncle. "I'm sorry, Pamela. Pero wala na ang Uncle Bong mo." "What?" Hindi ako makapaniwala. "He died just a few hours ago. Aneurysm, ayon sa mga doktor." Patuloy ng dad ko. Napailing ako. I was in shock and in awe. Paanong mangyayari ang sinasabi ng daddy ko gayong buhay si Uncle? Nakita ko siya sa bintana. Buhay siya. Dali-dali akong nagtungo sa pintuan. "Pamela!" ang tawag sa akin ng mga parents ko. Alala ring napatayo ang aking dalawang auntie para sundan ako. "Saan ka pupunta?" ang tanong nila. "Hindi totoong patay si Uncle. Buhay siya, buhay!" Paulit-ulit kong sabi. Pagbukas ko ng pinto, laking gulat naming lahat sa aming nakita. Sa paanan ng pinto was a gift. Pinulot ko yun. There was even a tag on the gift. "To Pamela, happy 18th birthday from Uncle Bong." Hindi makapaniwala ang lahat. Saan nanggaling ang regalo? Paanong napunta sa tapat ng aming bahay sa oras na iyon? Sino ang nagdala niyon without even informing us? Unless it was Uncle Bong himself. His ghost. Binuksan ko kagad ang regalo. Inside was a beautiful necklace with a pearl pendant. Naiyak na lang kaming lahat. Isa iyon sa pinakamalungkot kong birthday at pinaka nakakapagtaka rin. Hindi namin malutas ang misteryo kung papaano nakarating ang regalong iyon ng uncle sa aming doorstep. When the remains of my uncle arrived, kasama rin doon ang mga gamit niya at packages. May inventory list na kalakip ang mga gamit niya. Among the ones listed was the pearl necklace na regalo niya sa akin. Papaanong nauna ang gift niya sa akin bago ang kanyang mga gamit?
I don't know how it happened, but it did. Tuwing sumasapit ang birthday ko, isinusuot ko ang pearl necklace in memory of my uncle. At sa tuwing gagawin ko yun, madaling araw ng birthday ko, parang nararamdaman kong gumagalaw ang necklace. Parang may humahatak doon para magising ako. Then, mararamdaman kong may bumubulong sa akin. Happy birthday! I know it was my uncle. Bago natin ipagpatuloy ang kwentuhan, isang paalala muna mula sa Podmetrics. Hey guys, so kung ikaw ay currently a podcaster gaya ko or nagbabalak na gumawa ng isa, very soon, I want to share with you the tool that I use to help me monetize my podcast. It's called Podmetrics. Podmetrics is a platform that allows you to have a full control of how you monetize your podcast. You can collab with brands and choose between the many merchants that fits your podcast audience. It also gives you tips and samples on how to execute your ads properly to maximize your earning potential. Plus, you can track how many of your listeners you were able to convert and know how much you've earned in real time. Yes, in real time. Cashing out is also a breeze. So if you're a podcaster, make sure you sign up by clicking the link in the description of this episode and use my referral code Stories Philippines Podcast so you can monetize your podcast too. Thank you so much Podmetrics at tuloy na tayo sa ating kwentuhan dito lamang sa Stories Philippines Podcast. Sa akong babae, papa's girl ako noon. Ngunit ang papa ko biglang nagbago. Para siyang naging ibang tao. Pag tuwing tumitingin siya sa akin, nakakaramdam ako ng kakaiba. Pagkailang. Dahil na din hindi lang tingin ang ginagawa niya kung hindi titig. Lumipas ang panahon. Ang papa ko galing trabaho at lasing. Natutulog na kaming lahat nun. Nang bigla siyang tumabi sa akin at inamoy-amoy ang buhok ko mula sa likuran ko. Maya-maya, hinawakan niyang bigla ang aking dibdib at pati na din ang ibaba ng pagkababae ko. Bilang isang bata, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ako makagalaw at umiiyak lang habang nakapikit. Sobrang takot na takot ako nung mga panahon na yon. Simula noon, nabuo na ang galit ko sa tatay ko. Hindi ko na siya nire-respeto at kinakausap lamang kapag may kailangan. Naging mailag ako sa kanya. Lumipas ang panahon. Ganun pa din siya tumitig at kung minsan ay nagpaparinig pa ng malalaswang salita pag may pagkakataon na kami lang dalawa ang naiiwan sa bahay. Sapagkat saglitang lumalabas-labas ang mama ko noon. Kaya talagang lalo akong nagtanim ng galit sa kanya at iniisip na sana mamatay na siya o magkaroon ng sakit na malubha. Yung tipong pinaghihirapan siya ng paunti-unti hanggang sa mamatay. Ganun ako. Ilang beses ko na siya pinatay sa isipan ko. Araw ng Lunes, galing trabaho ang tatay ko. Walang kain, pagod at nababad sa init ng araw. Pagkatapos, umuwi ng hilong-hilo at nilagnat. After weeks, biglang bumagsak ang katawan niya at talagang sobrang pumayat. Pina-check up na namin pero ang findings, wala. Walang makita ang doktor kung bakit nagkaganon siya. Ilang linggo pa ang lumipas. Iniisip na namin na parang mamamatay or baka bigla na lang mawala siya. Kasi sobrang naghihingalo at hinang-hinana hanggang sa maisip ni mama na ipatingin siya sa magtatawas. Ako naman nasa trabaho ng araw na yun. At ang sabi ng albularyo,
tao daw ang may gawa ng sakit ng papa ko. At galit na galit sa kanya ito. Sinabi pa na isang babae ito. Nung narinig iyon ni Mama, iniisip niya na baka babae ni Papa yun at niloko siya. Pero baka pa man din, biglang nagsalita na naman ang albularyo. Malapit na kamag-anak daw namin ito. Mas lalo tuloy na paisip si Mama nun. Nang matapos, biglang binigay ng albularyo kay Mama ang isang bagay na maliit at iipit lamang sa ilalim ng unan ni Papa habang natutulog. At magiging maayos daw ang pakiramdam ni Papa. Bukod doon, babalik din daw ito sa gumawa ng sakit sa Papa ko. Araw ng gabi, matutulog na kami nun. Katabi ko ang kapatid ko. Sila Mama natutulog na din. Ilang minuto ang lumipas, hindi ako makatulog at nagiinit ang buong katawan na parang sinisilabad. Pinagpapawisan. Panay inom ako ng malamig na tubig noon kasi sobra talaga na hindi ako mapakali. Umiinom pa nga ako ng Biogesic kasi sobrang init talaga. Hanggang lumipas ang gabing yun. Talagang hindi ako pinatulog. Nagpaalam ako sa manager ko na hindi ako makakapasok. Isang beses, nakaupo ako sa sala noon at tumiinom ng gatas. Nang biglang may nakita akong batong maliit na nakapatong sa tabi ng TV namin. Pumukaw talaga siya sa paningin ko. At takmang hahawakan, pero hindi ko pa nahahawakan. Mas lalo ako sinisilaban. Napapamura na ako nun kung ano ba ang nangyayari sa akin. Baka kako kinukulam na ako. Pero sinabi ko yun sa Mama ko at dinala ko sa albularyo na pinagdalhan kay Papa. Nasa pinto pa lang kami at pagkakita sa akin ng albularyo, tumingin agad ito ng masama sa Mama ko. Sabay tanong ng pagtataka, "Ba't mo dinala dito ang may gawa ng sakit ng asawa mo?" Doon pa lang nagtaka na din kaming dalawa ni Mama. Hanggang pumasok kami sa loob at ang sama ng tingin ng albularyo sa akin. Iniwan muna nila ako at kinausap niya si Mama. Doon parang naging okay ang tingin niya sa akin at lumapit sa akin. Hinahawak-hawakan niya ang kamay ko noon at may binubulong na di ko maintindihan. Pagkatapos noon, yung bigat na nararamdaman ko nawala. As in, bigla na lang nawala talaga. Pagkatapos nun, kinausap niya na ako. Ako lang muna. Tinanong niya ako ng mga bagay-bagay na kinalilituhan ko din. Later on, naintindihan ko na ako yung gumawa ng sakit ni Papa. Sa sobrang galit ko sa kanya, nasumpa ko siya. Which is hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na nangyayari pala yung ganun sa totoong buhay. Lahat ng sinasabi ko sa isip ko, nagkatotoo. Ngayon, okay na kami. Nagkausap kami ni Papa pagka uwi namin galing doon sa albularyo. Siyempre, naiyak ako noon. At doon din nalaman ni Mama yung mga kasalanan ni Papa sa akin. Nag-iyakan kami at nagkapatawaran. Pagkatapos nun, nagdesisyon ako na umalis. Nagsolo ako ng buhay pero nagpapadala pa din naman ako ng pera sa kanila buwan-buwan. Kaya payo ko sa lahat ng makakabasa at makakarinig dito, totoo talaga na pinakamakapangyarihan sa mundo ay ang tila. Kaya mag-ingat tayo sa mga binibitawan nating salita sa kapwa natin. Dahil minsan may kapahamakang dala din ito sa iyo. Kung may mga kwento ka namang nais ibahagi sa amin, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa aming mga social media accounts o bisitahin ang aming website para malaman ang mga paraan kung papaano ka makapagpapadala ng mga kwento. Lahat ng link na nabanggit sa episode na ito ay makikita sa ating show notes.
Muli maraming salamat sa pakikinig at hanggang dito na lamang. Hanggang sa susunod na kwentuhan natin, dito lamang sa Stories Philippines Podcast. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.